So, tali magkasal. Ayusin ko po muna. Kaya, una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos. At doon sa mga nagbahagi, no, nabanggit ang mga 7 seals, at yung 7 churches. Marahil hindi na ulit yata yung 7 thunders, ano? Sa inyo pong maliit na lingkod nyo pong ito, kayaman ako po ay pinalapit po ng ating mga kapatid na upang magbahagi. Hindi ko po ibig na ako palakpakan ninyo. Hindi ko po ibig. Sapat na po sa akin na ako po ay napahintulutan na upang magbigay po ng tinatawag na salita ng ating Panginoon. Marahil po sa mga nangauna po rito ng mga nagbahagi na ang naging bukang bibig, sabi ni Branham. Ang inyo pong malit na lingkod yung ito, dito po ako bumabatay, sabi ng Biblia. Amen. Dito po. Ngayon, ang lahat ng mga pangkaping religion, hindi ko po sinasabi na walang tama. Lahat ng mga samahan may mga tama rin. At mayroon din po mga mali. Ngayon, ewan ko lang sa inyo, kung tinatanggap ninyo na mayroong mali rin ang inyong pinapaniwalaan. O nasasabing perfect ang message na siyang sinasampalatayanan ng bawat isa. Dadapuan, ang bawat isa ay meron pong mga kalayaan. Dadapuan, ang salita po ng Diyos, ang Biblia, ang nagbubunyag. Dahil po, madali naman pong magsabi na itong aming sinasabi ay talagang totoo, walang kamalian. Kahit sino pwedeng sabihin ng mga ibang mga ministro at mga tagapagturo. Pero may utos po ang Biblia, susubukin ang bawat espiritu. Amen. Sa Biblia po, madaling makilala po ang sa Diyos. Yung tagapagturo mula sa Panginoon Diyos. Dahil di umano, ipinagpauna po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Pahintulutan niyo po mga kapatid, ibig ko pong makapagbahagi, gusto ko pong manalangin muna eh. Kaya kung ako po'y manalangin, baka mapasupunin nyo, hindi ako nakatayo, nakaluhod po ako. Kaya ako muna po ay dadalangin. Amen. Mapagpalang Diyos na nakapangyarihan po sa lahat, na siyang pinasasaligan po ng kaalaman at kahulungan at unawa. Ama, hinihingi ko po ang iyong pahintulot. Sa pamagitan ng iyong salita, ay naway mapasa aking labi na ang iyong katuwiran ang siyang magbibigay po ng pukaw sa bawat kaisipan. Ikaw ang Diyos na siyang saligan po na pinagkukunan ng kaalaman. Ama, sa iyong mataling ibulong, pinagkakatiwala ko po. Ikaw ang nagbubukas ng isip. Panginoon Diyos, iisa lamang po ang iyong dayon na ang bawat isa'y makaalam at maligtas. Ikaw ang nakababatid sa puso at isip ng bawat na nagnanais na makapasok sa kakahingahan. Ang mga ito, Ama, ay aking kong hinihingi ng buong pagkakatiwala sa iyong banal na pangalan ni Jesus na sa saligan ng kakahingahan.
Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Meron po akong babasahin po kung paano po nakikilala ang tunay na tagapagturo. Kasi po, madaling makilala at mayroong pahayag si Pablo tungkol sa mga naghahayag ng turo ng ating Panginoong Diyos. At ganito po ang pagkasabi sa aklat ng aklat na po ng Juan sa kapitulo 7 na ang talata po ay 17 hanggang 18. Kung ang sino mang tao ay nangag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Nadagwa, ang humahanap ng kaluwalhatian yaon sa kanya'y nagsugo, ang gayo'y totoo at sa kanya'y walang kalimutan. Sa mga tuwid, yung sa Diyos po na tagapagturo, nakikilala po sa turo. Hindi po siya humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian o kung siya'y nagsasabing magaling. Sapagkat ang totoong sugo ng Diyos, meron po siyang itinuturo na pinakamagaling. Yung nagsugo po sa Kanya sa makatibagay ang ating Panginoong Diyos. Kaya dito po nakikilala yung tagapagturo na ang turo ay walang kamalian. Marahil po sa atin, tanggap natin ang turo ng mga apostol. Ngayon, may nagsabi, ang tinatawag na seven seals o yung tinatawag na seven churches ay ito hindi ipinaalam sa mga apostol. Pero merong pahayag ang apostol na si Juan na isusulat ko sana ang alin, yung pikukulong dadakwa, hindi piniturutan, huwag mong isulat. Ibig sabihin, alam ng apostol na si Juan. Ngayon po, itong tinatawag na hiwaga po ng ating Panginoong Diyos, kailangan magkaroon po rito ng pag-iingat eh. Kasi yung hiwaga ng Diyos, bahagi lamang po yan. Hindi po yan ang buong kaligtasan ng iglesia. Bahagi lamang po yan. Yung tinatawag na kaligtasan na siyang salikan, yung buong utos ng ating Panginoong Jesucristo na dapat malaman at dapat sundin. Kaya ang sabi po ng kapatid po na Pablo, bukad lang po ito ha? Bukad lang. Ang sabi po ng kapatid na Pablo sa aklat ng Roma, sa kapitulo 11, na ang talata po ay 25, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na hindi ninyo malaman ang huwagang ito. Baka kayo'y mga marunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hiti. Ang pag-iingat na siyang sinasabi po ng kapatid na Pablo kung sa hiwagang ito, baka na anya kayo'y mga marunong sa inyong sariling mga haka. Yung salitang baka kayo magkaroon ng tinatawag na karunungan ng pangsariling haka, ito po yung labas na sa Biblia eh. Yung labas na bang pagpapaliwanag.
hindi na po napapaloob sa Biblia. Kailangan po napapaloob, wag po lalabas. Kailangan may nakasulat. Hindi pwedeng nasabihin ng ilan ay, huwag naman letra por letra. Walang letra nakasulat eh. May kailangan merong letra. Kasi kapag walang letra, mga kapatid ko, mahirap pong sampalatayan ng walang letra, na walang batayan, ayon sa sinusunod. Kaya sa talatang ito, mga kapatid ko, ito'y ipinagpapauna ko lang. Amen? Amen? Amen. Ngayon, nabanggit po ang tinatawag na ano bang panahon ngayon natin? Panahon ba ng tinatawag na bride o panahon ng meron binanggit po eh. Ito ba'y panahon ng bride o panahon ng wife? Meron po nasabi eh, hindi na po panahon tayo na nasasakop sa bride eh. Tama ho yun. Tayo'y sakop po yung tinatawag na asawa ng Diyos. Pero ewan ko kung kilala po rin yung pangalan ng Diyos. Yung asawa ng Diyos, alam niyo ba ang pangalan? Amen. Sino po ang nakakaalam? Anong pangalan ng asawa ng Diyos? Sige nga po, pwede bang meron tataas ang kamay? Ano ang pangalan ng asawa ng Diyos? Mahirap po yung tayo po ay gagamit po ng salita na tayo ay bride o asawa ng Diyos. Aba, kung tayo po ay asawa ng Diyos, kilala po natin ang pangalan ng asawa ng Diyos. Tama ba ho? Palagay ko naman dito yung ilang may asawa sa literal, sa laman. Alam po ninyo ang pangalan ng inyong misis. Tama ba ho? Eh ano pa kaya? Yung sa espiritual, ayon sa iglesia, kailangan alam po natin yung pangalan. Ikalawa, alam nyo rin ba po ang pagparito ng asawa ng babae ng Diyos? Alam nyo ba ho? Kailan? Kailan ang pagparito? Sino po nakasagot? Wala pong petsa. Wala pong petsa. Dahil ang sabi, tungkol sa pagparito, wala nakakaalam kahit ang anak at ang anghel o oras Wala petsa. o oras at araw. Wala. Di ang sabi, no? Mahiwag, meron bang hiwagan? Alin ang hindi alam? Yung pagparito, yung oras at araw. O pero ng asawa ng Diyos, alam yung pagparito ng Panginoon. Bagamat hindi ibinaalam ang oras at araw, pero alam ng asawa ng Diyos kung kailan paparito ang kanyang na siyang kukuha o kokot up. Ayaw ko, ano yan? Kasi ang pagkaalam ko eh, kapag ikaw ay talagang asawa ng Diyos, kilala mo ang pangalan ng asawa ng Diyos. At alam mo rin kung kailan babalik yung asawa ng babae ng Diyos. Yung asawa ng babae. Di ba may asawang babae? Amen? Ang asawa po ng babae, di ba ho ang Kristo? Di ba yung Diyos yun? Ang asawa ng babae, kasi yung babae may asawa eh. Tama ba ho? Pag sinabi ang babae may asawa, naturang lalaki yun. Tama ba ho? Alam kayo naman yung asawa ng babae. Hindi lalaki po. Asawang babae, yung kasintahan. Iba po yung salitang kasintahan eh, hindi pa asawa yun eh. Hindi pa. Ikaw po yung salitang asawa, tapos na sa kalagayang magkasintahan. Wait lang
nga eh. Wait na. Oh, say amen. Amen. Ngayon, ito po, mga kapatid ko po. Binulat ko lang po yun. Kailan? Kaya naman rin Meron pala ako nagdadala ng mga pasensya na po kayo. Pwede. Bumugin mo na, Pastor. O, tutumbukin ko na. Pastor, Sige po. ilan? Dagdagan mo pa. Minsan lang yan eh. Ay, 7 minutes pa po. Dagdagan mo na lang. Hindi naman ako bababanan. Pasensya na kayo na. Ito, 7 minutes pa yun. Napahaba. 10 minutes pa lang sabi ni Pastor. Okay lang, Pastor. Okay lang po. Take your time. Sige, okay. Sige po. Salamat po. Okay. Ito pong aking ipaglilingkod. Marahil po, hindi po ito na ituro. Pero hatol lang po ninyo. Amen? Karapatan po kayong humatol. Kung tama ba yung aking sasabihin. Ito pong tungkol sa panalangin. Yung panalangin ba, mga kapatid ko? Utos ba ng Diyos na manalangin na nakatayo? Pakinggan po ng bawat isa, pwede pong hingi na pong tagabasa. Saan man yan lang? Yan ay class po. Ano po talata? Talata. Okay. Pakibasa nga po kung ano po ang utos sa aklat po ng Roma. Sa aklat ng Roma, sa kapitulo 14-11, ganito po ang nasusulat. Pakibasa ka lang po. Yan, ayan o. Okay. Ganito po ang pagkasabi sa pagkaliwag na po ng For it is written, as I live, saying the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Okay, sa Pilipino po, ganito ang pagkasabi sa wikang Tagalog. Sapagkat nasusulat, buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin ang bawat tuhod ay luluhod, at ang bawat dila ay magpapahayag sa Diyos. Ito po utos ng Panginoong Diyos sa totoong iglesia na ang utos po ng Panginoong Diyos sa talatang ito, mga kapatid ko, sabi ng Panginoon sa akin, ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dilay magpapahayag sa Diyos. Yun po ang utos ng Panginoon. Ngayon, ano naman ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa panalangin na nakatayo? Aklat po ng Mateo sa kapitulo 6 na ang talata po ay 5. Okay, ganito po ang pagkasabi. At pagka kayo'y nagsisipanalangin, ay huwag kayong gaya ng mga paimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsipanalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila ay makakita. Ipinag-utos po ng Panginoon na hindi marapat na manalangin na nakatayo sa sinagoga. Ang sinagoga po, ito po'y tipunan. At tipunan ng pagsamba. Ito po. Bahay, ito tinatawag na kapilya. At ang pumapasok po rito na siyang gagawa ng paglilingkod at panalangin, hindi po pinahintulutan na manalangin ng nakatayo. Sapagkat siya po ay gawain ng mga paimbabaw. Manapat ang utos po ng Panginoon na kaluhod. Ano ba ang kahulugan ng pagluhod sa Panginoon Diyos? Pansinin po natin yung aklat ng mga awit. Ganito po ang nakasusulat po. Sa 95 verse 6, O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at
mga kapatid, pagsamba sa Diyos. Yan po ang kapahayagan. Ang mga apostol, tingnan nyo, ang mga apostol, paano po silang manalangin? Kunin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo. Dito po sa aklat ng Efeso 3:14. Ganito po ang nakasusulat po, mga kapatid ko. Dahil dito ay inilulud ko ang aking mga tuhod sa Ama. Dahil dito, sabi ni Pablo, na iniluluhod ko ang aking tuhod sa Ama. Yan po ang kapahayagan ko. Ngayon, kung nakaluhod ko ang mga tuhod, batay po sa pahayag ni Apostol Pablo, ano naman ang nararapat gagawin sa kamay kung nakaluhod ang tuhod sa Diyos? Tanda ng pagsamba. Ang sabi po ng kapatid na Pablo ay ganito po, sa aklat ng unang Timoteo, sa Kapitulo 2, ang talata po ay 8. Ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakitipag tayo. Yun po. Ang utos po, yung panalangin sa bawat dako ito eh. Na ano ang gagawin sa kamay? Abay iunat, banal, walang galit. Sa makatuwid, yun po ang pinaka-official na dapat gagawin po yung mga nasa Diyos, yung pagtupad. Kaya nga si Apostol Pedro, mga kapatid, kung siya'y manalangin, ay ganito po ang nakasulat sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Sa Kapitulo 9, na ang talata po ay 40, dadapwat, pinalabas silang lahat ni Pedro at lumuhod at nanalangin at pagbaling sa bangkay, kanyang sinabi, Tabita, magbangon ka, at ipinaunat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang si Pedro na nakaupo. Kaya dito po mapapasin mo natin, kahit po si Pedro nakaluhod, mga kapatid ko kay Kristo. Ngayon po, okay. Kaya rito po, sa talatang ito, ipinahahayag po yung totoo po na pagsunod. Kung ibig po natin mailagay sa faith. Kung ibig po natin maligtas. Kasi turo po ito ng ating Panginoon Kristo at itinuro ng mga apostol, kaya apostolic doctrine eh. Kung hindi po natin susundin yan, o kahit anghel ka mangaral, panalangin mo nakatayo, kasama ka sa inanak ko. Sana mapag-isip po natin, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya dito po, nasasalig po, mga kapatid ko, ayon sa Biblia. Kaya nga, ang kapahayagan pa sa aklat ng Hebreo, na ganito po ang nasusulat sa 12 verse 12, na anya, kaya itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod naman ay nanginginig. Dito po, ipinahahayag po talaga, ipinatutupad. Kaya nga doon sa aklat ng Pilipos 2:10, utusin upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang tuhod. Maging nasa itaas, maging nasa ilalim ng lupa, utos luluhod. Kapag hindi ka lumuhod, hindi ka luluhod. Wala ka sa pagsunod. Paano mo masasabi? Nasa katotohanan mo. Sino bang nagutos sa'yo manalangin na katayo? Paano ba? Utos ng tao yan eh. Na-practice lang natin eh. Doon sa mga ating nilabasan. Na iglesia. Ayaw po kung mga nangarin ito, karamihan galing sa UPC. Doon ang galing yun eh. Wala namang utos ang Diyos sa Biblia na manlangin na katayo eh. Kaya pag ako po nakikita sa sinagoga, nasasabihin na nasa Diyos na katayo, namamanglaw ko ang aking pagkataong loob. Bakit? Biro mo na lang sa Diyos, walang paggalang. Dapat magpapapapap.
Oh, sino ba ako rito? Kanina meron po rito na may tinawag si Reverend. Oh, matakot. Meron pa tawag ka ng Reverend? Meron bang nilagay sa Diyos na Reverend? Meron bang nilagay ang Diyos sa iglesia ng Reverend? Di ba may post ministry lang? Alam niyo yung salitang Reverend, kung kanino ginakabit yan? Pansinin po ng bawat isa. Oh, aklat ng mga awit. 111 verse 9. Ganito po ang nasusulat. Siya'y nagsugo ng katubusan sa kanyang bayan. Kanyang inutos ang kanyang tipan magpakailanman. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Kanino po ikinakapit ang reverendo? O kagalang-galang? Sa Diyos kinakapit yan. Abay, mahiya ka naman. Ginapatayin mo ang Diyos. Kinukuha mo yung kalagayan ng Diyos. Oh. Kaya ako po pasensya na po kayo po ako'y nanggigising ng isip. Mahirap pong akala natin ipalangit. Hindi pala palangit. Pababa pala sa kaduluduluhan ng hukay. Mahirap po yung gayon. Oh. Tandaan po natin, sa kalagayan po ng tinatawag ng mga ganito, kailangan merong mga pagpupunuin. Ako wala akong tutol eh. Sa tinatawag na 7 seals, 7 thunders, sa sinasabi niya ni Branham, pero meron siyang sinasabi wala sa Biblia. Ipagpatawad po ninyo. O kung meron man po masasaktan, ipagpatawad po ninyo. Kasi ito po aking nagiging batayan mo eh. Pero meron pong tama at meron din po mali. Napahuli ninyo? O, ito'y bahagi lamang pong sinasabi ko. O, katulad na tinatawag na iglesia na yan, ay bahagi pong sinabi ko yan kung anong iglesia ho yan. Kasi maraming mga gumagamit eh. Church, iglesia. O, na sila ang ililigtas. O, pero pagdating sa tinatawag na kinalalagan, hindi naman pala doon. At yung tinatawag na turong aral, may kamalian, may tama at may mali. Hindi ba ang ganun? O, alam niyo po yung sa Diyos, mga kapatid na kikilala, ang turo ay perfect. At sa Biblia, meron pong mga tao ng Diyos perfect. May nakasulat po marami pong mga talata, hindi pwedeng walang perfect. Kailangan po tayo po ay sakdal, perfect ang aral na ating sinusunod upang tayo, mga kapatid, ay maparoon sa pangako ng Panginoon Diyos. Meron po kayong tanong? Schedule muna. Pagkatapos ng schedule, tanong na. Tanong po. Schedule muna. Pagkatapos na schedule, magtatanong. Okay, bago yung tanong kay Pastor, Tabi, Pastor. ilalagay lang namin dito yung next topic. Kasi hindi pwede pasuyo na lang po, Pastor. Sister Jelay, pag-i-flash yung mga. Pastor, pwede po muna, pahinga muna kayo sa gila. Para mamaya na, i-raise kasi namin yung question mamaya. So, sino yung gusto?